Sa isang restaurant sa Xuanwu, tatlong assassin ang nag-uusap tungkol sa pagkatalo ni Red Tooth sa kamay ng isang barbero sa Chicken Island. Agad silang niligpit ng isa pang assassin na gumamit ng spider lily flower para ubusin ang kanilang dugo. 5 araw bago umalis si Seven sa isla, binigyan niya si Uncle Chen ng bagong gupit at pagkatapos ay nakipaglaro kay Cola. Inutusan ni Seven si Lizard, na nandoon din, na magsilbing tagapangalaga ni Cola sa tuwing may umaapi rito. Samantala, sa Xuanwu, nalaman ng mga Shadow Killer ang pagkamatay ni Red Tooth at nagpa siya ang kanilang pinuno na magpadala pa ng mga assassin para itumba ang mga target at si Seven. Dumating sa isla ang isang assassin na nagngangalang Yoyo at nagtangkang gumawa ng gulo, ngunit napigilan siya ni Seven. Pagkatapos nito, kumain si Yoyo ng beef offal kasama si Shou Dalyuan, at nang gabing iyon ay nagtayo si Seven ng sarili niyang beef offal stand sa parke. Pinapanood siya mula sa malayo ni 13 at maya-maya ay lumitaw si Blue Phoenix, na nagsabing pinapayagan siyang makita si Seven sa huling pagkakataon bago ito umalis sa isla. Ginamit ni Seven ang perang kinita niya ng araw na iyon para bayaran ang mahal na medical bill ng Miracle Doctor. Hindi nagtagal, nakipaglaban si Seven sa assassin na si Bamboo Dragon at tinalo ito. Tiningnan ni Seven ang token mula sa kanyang nakaraan at naalala ang mga salitang sinabi ni Blue sa kanya matapos niyang talunin si Red Tooth. Habang patungo ang mga assassin sa isla, nakaharap ni Seven ang isa na nagngangalang Leiyan at inutusan itong magbigay ng mensahe sa mga pinuno nito. Papunta na siya sa Xuanwu para harapin ang mga nasa itaas. Natanggap ng mga pinuno ang mensahe at agad na naglabas ng malaking pabuya para sa kanyang ulo. Dito ay sugatan si Seven habang hinahabol sa kagubatan. Sa huli ay isa lang palang bangungot ni Daibo habang natutulog sa klinika ni Miracle Doctor. Matapos magising, nalaman ni Daibo mula sa mga dating assassin na may malaking patong na sa ulo ni Seven. Dahil wala na ang lumang damit ni Seven sa salon, nagbalik tanaw si Daibo sa nakaraan, noong una itong makita ni Seven, namangha siya kaya ikinwento ni Daibo ang pinagmulan nito. Dahil sa pag-aakalang may mamahaling brilyante si Miracle Doctor, nagpanggap si Daibo na napoison siya dahil sa hindi pagbabayad ng utang upang utusan si Seven na nakawin ang gamot. Nung gabing iyon, pinasok ni Seven ang klinika pero nahulog siya sa isang trap. Kinailangan niyang sagutin ang isang puzzle base sa napanood niya sa TV para hindi maipit ng mga nagbabangga ang istante ng gamot. Bagamat nakaligtas, nahanap niya si Miracle Doctor na may katabing maskara at kontrolado ang mga patibong sa silid. Sa kasalukuyan, tinapos ni Daibo ang pagkukwento ng walang kwenta kay Xiaofei, habang sakay sila ng bangka para sundan at mailigtas ang kaibigang si Seven. Habang nagpapanggap na isda para makahanap ng makakain, muntik nang mapatay si Seven ng isang mas malaking isda. Sa kabutihang palad, napatay at kinain niya ito, bago mapadpad sa isang isla gamit ang kanyang bangka. Ang isla ay ang Dali Island na puno ng magagandang dilag. Dahil dito, agad niyang pinatawad si Miao Kai sa kanilang sinapit. Ngunit, pinainom siya ng buko na may pampatulog at nagising na lang sa kulungan kasama si Kai. Para makalaya, kailangan nilang patayin ang Prince of Beauty at sirain ang sumpa ng mahiwagang salamin nito. Labis silang nalungkot nang malamang nawala ni Kai ang kanyang gitara sa dagat, pero sa pagdating ni Daibo at Xiaofei, nagawa nilang tumakas. Hinarap nila ang prinsipe, na ginamit ang salamin para kontrolin si Kai. Ginapos ni Kai si Seven, pero bumalik sa dating anyo si Daibo mula sa pagiging gitara, pinalaya si Seven, at binasag ang salamin ng prinsipe. Gumamit ng disco ball ang prinsipe, pero inabala siya ni Seven habang pinatauhan ni Daibo si Kai. Kumanta si Kai ng madamdaming awitin na yumantig sa puso ng prinsipe, kaya ibinunyag nito kung paano aalisin ang sumpa. Sa huli, nanambalik ang tunay na mukha ng mga taga-isla at binigyan sila ng bagong bangka, nagpaiwan si Kai sa isla kasama ang dating prinsipe, habang nagpatuloy sa paglalakbay si Seven kasama sina Daibo at Xiaofei. Sa araw ng pag-alis ni Seven, naghintay si 13 sa dalampasigan suot ang niregalong damit, ngunit ang kapatid niyang si Plum Blossom 11 ang dumating. Hinahabol si 11 ng Flying Bird Sect dahil sa ninakaw na libro, kaya umalis ito para maghanap ng kasama. Nakita ni 11 si Hidachan na nag-eehersisyo. Matapos mabigang akitin ito, ginamitan niya ito ng drama at pera para kunin bilang bodyguard papuntang Xuanwu. Habang naglalakbay, sinubak ni 11 ang galing ni Dachan sa pakikipaglaban. Sa kasamaang palad, nadakip ng sekta si 11 at dinala sa kanilang base upang patayin. Sumugod si Dachan at tinalo ang mga tauhan bago harapin ang leader na si Bai Zuoxia. Kahit pagod, nagwagi si Dachan sa duel gamit ang kanyang solid as gold 7-day lock.
Binalik ni 11 ang libro at ibinunyag na bigay lang pala ito ni Bai bilang panliligaw. Sa huli, nagkaroon ng may sensinang usapan ng dalawa sa burol kung saan nangako si Dachan na poprotektahan niya si 11. Dito ay nagkamali sila at tuluyang napadpad sina 7, Daibo, at Xiaofei sa Rockhard Island, ang bayan ni Hidachan kung saan ang lahat ay may matitigas na katawan. Dahil sa pang-iinsulto ni Daibo sa pagkain, hinamon ng pinunong si Chen Bobi si 7 sa isang paligsahan ng lakas. Ang pustahan, kapag natalo si 7, kakainin sina Daibo at Xiaofei, pero kapag nanalo, makukuha nila ang pinakaingat-ingatang kayamanan ng isla. Natalo si 7 sa unang dalawang hamon, ang pagbasag ng 18 pader at pagdurog ng bato gamit ang dibdib. Sa huling hamon ng tapatang bakbakan, ibinida ni Chen Bobi ang Invincible Virginity Technique na taglay ng halos lahat ng taga-isla. Nalaman ni 7 na si Chen Bobi pala ang nagpaalis kay Dachan sa isla. Sa galit, ginamit ni 7 ang teknik na ginamit noon ni Red Tooth para paputukin o paliitin ang mga kalamnan ni Chen Bobi. Kahit nagawa pang makabawi ng suntok ni Chen Bobi, ipinamukha ni 7 sa kanya ang sipag at dedikasyon ni Dachan na umabot na sa level 7 ng kanilang teknik. Dahil dito, sumuko si Chen Bobi. Bago sila umalis patungong Xuanwu, ibinigay ni Chen Bobi ang kanyang kayamanan, ang Golden Protein Powder. Habang naglalakbay sa isang latian, nag-iba ang anyo ni Daibo at 7 bago nila nakaharap ang batang si Pingan. Who are you? What are you? Matapos ang ilang insidente ng pagkalunod, nagkasundo sila ng gupitan ni 7 ang bata. What's wrong? Dinala sila ni Pingan sa kanyang mga kaibigan at sa pulubing si Chip Lifehua, na nangakong ituturo ang daan sa Xuanwu kapalit ng gupit. Ngunit naudlot ito sa pagdating ng prinsipe ng Stan at Nicola. Nagkaroon ng labanan kung saan madaling natalo ng prinsipe ang mga bata. Ibinunyag ni Pingan na dinudukot ng mga taga-Stan ang kanilang mga kalahi para sa eksperimento. Sumali si 7 sa gulo, ngunit sa gitna ng laban ay aksidenteng nasugatan si Cola. Natigil lang ang gulo ng mangako ang mga bata na gagamitin nila ang kanilang kapangyarihan upang pagalingin si Cola. Habang naghihintay ng balita ang Prince of Stan, dumating si Pingan kasama si Axo at ibinalitang malubha ang lagay ni Cola. Ang tanging lunas ay ang Black Jade Paste. Aalis sana ang prinsipe para kumuha nito, ngunit sinabi ni Chip Lifehua na mayroon siya nito sa kanyang bahay sa Xuanwu, at mas mabilis kung doon kukunin. Gamit ang tunnel ni Hua, nakarating agad sina 7 at Daibo sa Xuanwu. Nasangkot sila sa gulo at nakatulong sa isang lalaki. Tumakas ang mga kalaban nang makita ang Shadow Killer's token ni 7, maliban sa leader na tinalo naman ng lalaki gamit ang Thumb Martial Arts. Itinuro ng lalaki ang mansyon ni Hua, at dahil sugatan si Xiaofei, napilitan silang maghagdan paakyat. Nakuha nila ang gamot ngunit nahuli sila ng mga gwardya. Iniligtas sila ng lalaking tinulungan nila kanina, na nagpakilalang si Uyang Zan. Gusto palang maghiganti ni Zan dahil pinatay ni 7 ang kanyang guro noon. Sa huli, nagpa siya si 7 na magpatuloy ng mag-isa, para hindi na madamay sina Daibo. Pinaalis niya ang mga ito at nagtanong kung saan matatagpuan ang estatwa ng agila. Habang naglalakad mag-isa sa makitid na daan at kumakanta sa sarili, nakarating si 7 sa rebulto ng agila kung saan sila dapat magkikita ni Blue Phoenix. Lingid sa kaalaman ni 7, naroon din si 13 na nakatago sa likod ng ulo ng rebulto. May misyon ito mula sa kanyang master na saksakin si 7 pagdating doon, kung mabibigo, itatakwil siya ng kanyang master. Nang makaramdam ng antok, natauhan si 7 at nagbihis ng kanyang lumang damit. Paglabas niya, nagpakita si 13 at matapos siyang lituhin, sinaksak siya nito habang sinasabing wala silang chemistry. Aalis na sana si 13 habang kinakausap ang sarili, pero bumalik siya para isauli ang gamot na bigay ni 7. Dito niya nalaman na buhay pa si 7 dahil ang punyal ay sumanib lang sa katawan nito. Biglang may lumitaw na pulang butil sa paligid at tumagos ito sa kanang braso ni 7. Inatake nito si 7, at nang subukang hiwain ni 13, nahati lang ito sa dalawa at inatake rin siya. Nagsama muli ang mga butil at bumalik sa master nito, ang Eyeless Mage. Matapos kausapin si 13, inatake ng mage si 7 gamit ang 3 butil. Ibinunyag ng mage na 2 taon na ang nakaraan, pinatay ni 7 ang pinakamahalagang hayop ng Xuanwu. Nabigo siyang pigilan ito noon, kaya ngayon niya ito itatama. Nahirapang dumipensa si 7 sa todong pag-atake ng mage, pero laking gulat na tinulungan siya ni 13. Dahil dito, inatake rin ng mage si 13, na naging dahilan para mag-beast mode si 7.
Sa pagkalito sa naging takbo ng sitwasyon, umalis ang Mage at naiwang tulala si 13. Samantala, namimilipit sa sakit si 7 habang may lumalabas na lilang usok sa kanya. Sumigaw siya kasabay ng pagbulusok ng lilang liwanag sa langit, isang senyales sa mga high-rank assassin, kung nasaan siya. Sa isang gubat, hinabol at inatake si 7, ng 5 assassin, kabilang sina Single Blade at Red Tooth, habang kasabay niyang nilalabanan ang paglabas ng kanyang sariling beast form. Bagamat napalibutan, nagawa ni 7 na manalo o makatakas. Sugatan at nanghihina, sumilong si 7 sa isang wasak na tindahan habang umuulan. Doon, nanaginip siya na masaya silang naglalaro ng kanyang mga kaibigan sa Chicken Island, ngunit sa huli ay naging itim na abo silang lahat at naglaho. Nagising si 7 na umuubo ng dugo sa harap ng isang fanboy na assassin. Bago pa man siya masugad nito, dumating si 13 para iligtas siya at bigyan ng gamot. Habang nagpapahinga, inamin ni 7 na unti-unti na niyang nakakalimutan ang kanyang mga alaala. Pinayuhan siya ni 13 na bitawan na lang ang mga ito kung masakit, pero iginiit ni 7 na ang mga alaalang iyon ang nagtutulak sa kanya para lumaban. Ibinunyag ni 13 na ang matinding sakit na nararamdaman ni 7 ay mula sa Black Ice Dagger. Para maibsan ang sakit, kinausap niya si 7 hanggang sa makatulog si 13. Umalis si 7 nang tulog pa ang dalaga upang hindi ito madamay. Pinanood siya sa malayo ni Blue Phoenix, na humanga dahil si 7 ang kauna-unahang nakatagal sa laso ng punyal. Sa huli, nakarating si 7 sa isang higanteng rebulto kung saan hinarap siya ng isang babaeng assassin, na tinawag siyang mahal. Nanaginip si 13 na pinapagalitan siya ng kanyang amang si Plum Blossom Master, at ni Blue Phoenix dahil sa kanyang emosyonal na kahinaan. Pagkagising, sinundan niya ang malakas na enerhiya patungo kay 7 na kaharap si Shimen. Biglang sumulpot si Manju Saka sa likod ni 13 at inamin ang kanyang selos. Ibinunyag niyang pinatay niya ang babaeng minahal noon ni 7 na nagtaksil dito. Dumating din si Blackbird para sa pabuya, habang naglaho naman si Shimen. Pinapaalis na ni 7 si 13, para iligtas ang sarili, pero tumanggi ang dalaga dahil may utang pa daw siyang beach trip sa binata. Sinubukan nilang tumakas lula ng ibon, pero naabutan sila ni Blackbird na galing sa Flying Bird Sect. Habang nag-uusap sina 11 at Hidachun tungkol sa kasaysayan ng nasabing sekta, pinabagsak ni Blackbird sina 13. Sa kabila ng mga alaala ng pangmamaliit sa kanya, matapang na tumayo si 13 at tumangging sumuko. Habang inaalala ni 7 ang nakaraan nila ng Girl in White, nagtulungan sila. Gamit ang 1,000 Demon Daggers ni 7, nagawang talunin ni 13 si Blackbird.